Hindi isinasantabi ng pamahalaan ang patuloy na laban sa iligal na droga. Kaya nananatiling matapang ang mga programa at operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pag-usapan natin ang mga update tungkol dito kasama si Attorney Joseph Frederick Calulot, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency. Attorney, magandang tanghali po at welcome po sa ating programa. Magandang tanghali, Asik Joey. Magandang tanghali, Asik Weng. And magandang tanghali din po sa mga nanonood po sa ating palatuntunan. Sir, first and foremost, ano po yung mga bagong efforts ng PDEA para po talaga maalis ang illegal drugs sa ating bayan? First and foremost, Asik, yung programa po ng ating Director General is aligned with the program of our President na kung meron tayong mga anti-illegal drug operations, it must be human rights based. So, doon sa ating programa ngayon, makikita po natin na mas marami tayong demand reduction na ginagawa. Ano po itong demand reduction? Ito po yung preventive measures na ginagawa po ng ahensya para yung mga mamamayan lumihis sa paggamit po ng illegal na droga. So sir, sa inyong drug bust operations, gaano karami yung mga dayuhang sangkot at ano yung hakbang ng PDEA para mapigilan yung pagpasok naman ng mga dayuhang may kinalaman sa illegal drugs? Kung sa panahon po ngayon ni Presidente, medyo mas nakakaangat ho konti ang mga nahuli natin mga foreigners. Kung matatandaan po natin, this was several weeks ago, meron ho tayong nahuling 3 Nigerians na nagdidil po ng ecstasy. Sir, sa nabanggit nyo kanina, para talaga mawala itong paggamit ng illegal drugs, we have to start from the grassroots. So, kamusta po yung inyong barangay clearing operations at ilang pong barangay, if you have the figures, ang masasabi nating drug-free na sa ngayon? Sa ngayon po, Asik, ang total number of drug-cleared barangays ay 29,390. So, malaking numero po ito dahil ang natitira na lang po na drug-affected barangays ay 6,113. Saan mga lugar? Oh, yan. Saan mga lugar yan? At least kahit yung province or city. Iba-ibang lugar po kasi ito yung 6,113. This is scattered around the country. So, hindi lang po limited sa isang province po to. Meron din po ba tayong datos, sir, kung anong klaseng mga droga yung ginagamit sa specific area or province at kung bakit ganun yung nakukuha natin doon? Based on our data po, shabu is the most prevalent drug na ginagamit po rito sa atin. At saka base rin ho sa mga datos ng ating mga confiscation, shabu rin ho yung karamihan po na ating nakukumpiska doon sa ating mga buy-bust operations and search warrant. Pumapangalawa na ho rito ang marijuana. Saan kaya pag sa province, sir, although syempre kung may mga nag-ooperate talaga sa buong bansa, yun yung dahilan kung bakit available yung mga drogang yun. Pero bakit nakakapasok pati sa maliliit na barangay, sa mga liblib na probinsya yung mga drogang ito? Sa shabu naman ho kasi, Asik, kung titignan po natin ang geography ng ating bansa, we have a very vast coastline. So, hindi po kayang bantayan po yung buong coastline po ng Pilipinas para masugpo yung pagpasok po ng illegal na droga. Now, kung sa marijuana naman po, dun sa ating mga kabundukan, doon po nagtatanim ng marijuana na yan naman po ay nilalabas doon sa, halimbawa po, Cordilleras. Marami po tayong mga marijuana plantation sites doon. From the Cordilleras, yan po ang nilalabas sa Cordillera. It will be brought to the NCR and other provinces like regions 4A po. So balikan ko lang sir yung barangay, drug-free barangay. Kasi dati sabi, Metro Manila yung pinakamaraming kaso Opo. o yung mga nahuhuli. Pero dito ba sa Metro Manila, ganun pa rin? Or at least marami na ring barangay yung Marami-rami na rin po ang drug-free? na-clear po na barangay po dito sa Metro Manila. When it comes to barangay drug clearing po kasi, meron po tayong tinatawag na drug affected, meron yung drug unaffected, saka yung drug cleared. So when we say drug unaffected, may kakaunti ho na barangays na mula noon po hindi po nagkaroon ng incidents of drug related activities.
So, base sa ating datos po, sa unaffected barangays po, 0.76% lang po yan. Ilan ho yun? That's 320 barangays po. So mula dyan sa pagkakahuli at pagkukumpiska ng mga illegal na droga, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin paano naman po yung proseso ng disposal ng mga nakukuha o nakukumpiska mga illegal drugs? Doon po sa disposal, ASEC, meron kasi tayong tinatawag ng facility na kung saan ho, yung bulk ng ating mga ebidensyang nakumpiska ho, dinadala ho yan sa, this is located in Cavite. Meron ho tayong facility po doon na ni-schedule po yung pag-destroy po ng droga. So ito po ay sinusunog po doon. Kanina, sir, nabanggit nyo na dahil nga sa geography natin, maraming pwedeng pasukan na coastal towns at saka yung very porous ang ating border. So kamusta naman po ang partnership ng PDEA with Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para sa data at technology sharing hinggil sa drug importation and supply sa bansa? Maganda po yung partnership natin po with CICC kasi last January 28, nagkaroon po tayo ng MOA signing between PDEA and CICC, and with this, nalilink na po yung ating mga information together with other agencies. At saka ito kasi nagagamit po natin yung technology to check on the paggamit po ng yung tinatawag na cybercrime link or cybercrime related drug transactions. Sir, dahil malapit na po yung midterm election, paano naman po binabantayan ng PDEA yung sinasabing paggamit ng drug money, if there's such thing as that? Yung sa paggamit po naman ng drug money, hindi pa naman po ito verified. Although marami yung nagsasabi na may nagre-report na mga tumatakbong politiko raw. This is a very regular, especially during election. Kasi marami hong nagre-report ng mga kalaban nila sa politika para lang siraan. Pero these are all being verified by the PDEA. Sir, sa mga operation naman po natin, paano po tinitiyak na walang nalalabag na karapatan ng mga sangkot sa illegal drugs? One of the means is the use of body-worn cameras. So, yung sa paglabag ng karapatang pantao, yan po ang primary na objective po na ginagawa ngayon ng PDEA. Kung titignan po natin yung ating datos, this is comparative lang, ilan ho ba yung namatay mula compared noon sa kanya? Ang laki ng decrease, that's 95%. So, wala po ba kayong datos kung merong mga drug-related crimes na nare-report po ngayon? Kasi kunyari, may hinuli na ng rape, tapos sasabihin kasi langaw sa illegal na droga. So, meron po ba kayong mga ganong datos? Yung ganyan po kasi na sinasabi nila na langaw daw sa droga, nakakumit ng crime, may batas po kasi tayo ng Republic Act 9165 na nagsasabi, you can only test a person for drug use if he committed a crime specifically under Republic Act 9165. So, kunwari meron ho ng rape, hindi ho pwedeng ipa-drug test nyo po yun agad. Kasi ano ba yung primary crime na nakumit? That's rape. It's not under Republic Act 9165 po. So, ano pong iyon? Anong ginagawa nyo ngayon sa mga hinuhuli? Paano sila? Kinukulong, nire-rehabilitate? Ano po? Yung mga nahuhuli po, especially for buy-bust operation, kinukulong po yan. So they are being processed. Tapos, yung sa use naman of dangerous drugs ho, ito po yung dinadala ho natin sa rehab. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Calulot, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA.